Thank you. Thank you. Maupo po tayong lahat. Thank you. Maraming salamat. Mr. President, Senate President Frank Drilon, Speaker Sonny Belmonte, honorable members of the Senate, honorable members of the Cabinet, honorable members of the House of Representatives, Congresswoman Leni Robredo, local government officials present, leaders from our political coalitions. Kilalanin po natin ang malakas na presensya ng ating mga kasamahan mula sa National Unity Party, NUP, na naandito lahat. Mula sa NPC, na kasama rin po natin. Mula sa Akbayan. Mula sa iba't ibang mga sectoral organizations na kasama natin sa Daang Matuwid. Fellow workers in government. Corina. Mom. Honored guests. Thank you. Not my birthday. Talaga namang kakaiba ang pakiramdam. I wish na ang bawat isa sa inyo ay makatayo rito at makita itong larawan na ito. Damang-dama ko sa inyong mga mata, sa inyong mga ngiti, na malakas, matibay, at talagang susulong ang Daang Matuwid. Ang Daang Matuwid, itong mga ipinaglalaban natin, ay sumasalamin sa mga ideal ng buong bansa. Hindi lang ito tungkol sa LP. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa maraming kabanata ng ating kasaysayan, nakita natin ang kakayahan manindigan ng Pilipino. Napakarami nating nakitang handang tumayo, handang mag-step up, handang magsakripisyo. Nakita natin ang ginawang sakripisyo ni Ninoy nang pinili niyang umuwi sa Pilipinas kahit pa may banta sa kanyang buhay. Dahil naniniwala siyang the Filipino is worth dying for. Nakita rin natin ang sakripisyo ni Pangulong Cory nang inihain niya ang kanyang sarili upang magkaisa ang mga puwersa laban sa diktatorya. At nakita natin ang ideal ng Pilipino, ang ideal ng Daang Matuwid kay Pinoy. Nang sagutin niya ang panawagan ng ating mga boss upang pamunuan ang pagbabago noong 2010. Ngayon, saksi tayo sa isa pang sakripisyo. Sakripisyo ng isang ordinaryong tao. Isang ina, isang single mother na tinatawag at pinipiling tumugon sa tawag ng Daang Matuwid. Sakripisyo ng 3 dalaga na nawalan ng ama sa ngalan ng serbisyo publiko. At ngayon, ay tinatawag ding ialay ang kanilang pamilya sa mas mataas na adhikain. Sakripisyo ng isang pamilya para unahin ang bayan bago ang sarili. Hindi ako tumitingin sa iyo, Leni, kasi maluluha ako eh. Kaya dito lang ako nakatingin.
mga kasama, mga kahanay sa daang matuwid, mga boss, buong karangalan kong ipinakikilala sa inyo ang pambato ng daang matuwid sa pagka-Vice Presidente Leni Robredo. Allow me to reflect on this process. Choosing a vice president is one of the first real and really big decisions that a standard bearer makes. Of course, after deciding to offer himself to the nation. Isa ito sa mga unang pagkakataon na nagkaka-insight ang publiko sa pagkatao ng isang kandidato sa pagkapangulo. Will they fall back on a marriage of convenience, on horse trading, on you scratch my back and I scratch yours? Mas matimbang ba ang pagbibilang ng numero at ang pagiging pragmatic? O kakapit ba siya sa idealismo? At tatalima ba siya sa prinsipyo? Napakahalaga nito dahil kung ano ang pamantayan o konsiderasyon na ginamit, malamang ganun din ang maaasahan ng tao when it comes time to govern. Our message has always been about continuity. Malinaw sa akin, kapag sinabing continuity, hindi lang ito ibig sabihin continuity ng programa. Ang hanap natin talaga, continuity sa prinsipyo, sa integridad, sa malasakit at katapatan, sa pag-una ng bayan bago ang sarili. Si Leni Robredo, tiyak natin, swak na swak sa mga batayang prinsipyo at sagad to the bones ang paniniwala sa daang matuwid. Ma'am Leni, marami nang hiniling ang daang matuwid sa iyo. Bilang may bahay, hiningi nito ang panahon ni Sec. Jesse. Nang pumanaw siya, hiniling ng daang matuwid na maging tulay ka sa pagkakaisa ng iyong distrito. Alam naming hindi mo inambisyon ito at lalong hindi mo inambisyon na maging vice presidente ng bansa. Pero kailangan ka ng daang matuwid. Kailangan ka ng ating mga boss. Kailangan ka naming lahat para pag-isahin ang puwersa ng reforma at para siguruhin ang mga nasimulan natin ay magpapatuloy. Hindi magiging madali ang labang ito. Pero kami lahat, ako, sila lahat na naandito, ay nasa likod mo. Higit pa dito, nasa likod natin si Pinoy. At higit sa lahat, nasa likod natin ang ating mga boss. Sa gabay ng may kapal, magtatagumpay tayo. Kina Aika, Tricia, at Jillian, napakalaking sakripisyo na ang nabigay ninyo sa ating bansa. Damako ang mga agam-agam ninyo sa desisyong ito. Your lives will be put on hold. I hope you are comforted by the thought that if we could ask your dad, if we had a lifeline to him, given the way he lived, we know that his reply would be,
kung ano ang makakabuti sa bansa, sige lang. Make no mistake about it. The principles that Jesse dedicated his life to are the same principles that we embody in this battle for the continuity of Daang Matuwid. Bilang mayor, pinasimulan ni Jesse sa Naga ang pagbuo ng consensus mula sa ibaba tungo sa mas makabuluhang pagdisenyo ng mga proyekto ng gobyerno. Pinagtitibay natin ito gamit ang mekanismo ng bottom-up budgeting. Ito ay lalo nating papalakasin, papalalawakin sa antas ng komunidad, ng probinsya at sa pambansang stratehiya. Sa mga susunod na linggo, ilalatag ng Daang Matuwid Coalition ang mga detalye ng ating plataporma. But over and above just being a hodgepodge of headlines, push-button issues, and hot topics, nakatungtong ang plataporma natin sa isang pilosopiya, ang pagsasakatuparan ng mga pangarap ng bawat isang mamamayang Pilipino. Ang pagkilala sa tiwalang kaloob nila at ang pagpapahalaga nito sa pamamagitan ng tapat na panunungkulan. This is what the Daang Matuwid has put into practice this past 5 years. Achieving our dreams through good governance, inclusive growth through the empowerment of families and communities. And this all made possible by responsive, participatory institutions. Malinaw ang ibig sabihin ng pagpapatuloy ng Daang Matuwid. Mas malawak, mas malalim, mas fast forward sa next higher level ng progreso. May mga lugar kung saan ilang henerasyon nang nakangarap sila na tumapak sa semento. Ngayon, naisa sa konkreto na ang kanilang mga pangarap. May mga komunidad na maraming dekadang nangailangan ng malinis na tubig, kuryente, ng kapayapaan at seguridad. Nakamtan na nila ito sa ilalim ng Daang Matuwid. May mga pamilya, 4.2 milyon na pamilya, na nangarap na makaahon sa kahirapan pero ni hindi man lang mapag-aral ang kanilang mga anak. Sa tulong ng Pantawid Pamilya, ngayon may konkreto silang paraan makaahon dahil mapapagraduate na nila ang kanilang mga anak. Ngayon, abot kaya na ang pag-asang mabali ang siklo ng kahirapan. Daang Matuwid is about completing the journeys of these families. It is about touching the lives of those who have dreamt of dignified lives for the longest time and allowing them to achieve bigger dreams. Mga boss, mga kababayan, mga kasamahan sa koalisyon para sa pagbabago sa ilalim ng Daang Matuwid. Bihira sa kasaysayan ng Pilipinas ang pagkakataong ito, kung kailan hindi na natin kailangan mag-reset at hindi na kailangan mag-back to square one. Nahilom na ang mga lumang sugat ng lipunan at makakasulong na tayo sa susunod na antas ng kaunlaran. Saan man tayo tumingin, makikita ang pruweba ng naabot at kaya pang maabot ng Pilipino. Kailangan na lang nating ipagpatuloy ang ating nasimulan at mananatili sa landas ng ating nilalakbay upang maabot ang mas matatayog pang pangarap. Ididiin ko lang, all of this could not have been made possible without Pinoy. Pinoy told us, pwede na muling mangarap. Sabi niya, tayo, ang taong bayan, ang kanyang lakas. Ang totoo, si Pinoy ang naging gabay at inspirasyon ng taong bayan upang makamit ang ating mga pangarap.
Mr. President, napakalaking karangalan at responsibilidad na maging bahagi ng team ninyo. Hindi namin sasayangin ang tiwala ninyo, ang tiwala ng ating mga boss. Ang panata namin lahat, nandito kami ni Lenny, nandito kaming lahat, para ipagpatuloy ang inyong nasimulan. Hindi namin iiwan ang isa't isa, hindi kami lilihis, hindi matitinag sa paninindigan namin sa daang matuwid. Mga kababayan, muli, ipinakikilala ko sa inyo para magbigay ng kanyang mensahe ang ating pambato, ang pambato ng daang matuwid, Lenny Robredo.